Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita na nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto, chapter 15, verse 51, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Ang sabi ni Jesus, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamatay ang lahat, ngunit ang lahat ay babaguhin. Sabi sa verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpita. Pagtunog ng trumpita, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayo lahat, sapagkat ito ang katawang nabubulok ay papalitan ng di mabubulok, at ang katawang namamatay ay papalitan ng di mamamatay. Kapag pinalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matupad na ang nasaad sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita na bibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng espiritual na karunungan upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan na banal ng Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya maliwanag ang sabi dito sa unang Korinto, chapter 1, chapter 15, verse 51. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamatay ang lahat, ngunit ang lahat tayo ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpita. Pagtunog ng trumpita, ang mga patay muling bubuhayin at di na mamatay. Babaguhin tayong lahat, sapagkat ito'y katawang nabubulok ay papalitan ng di mabubulok. Ang katawang namamatay ay papalitan ng di mamamatay. Kapag pinalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, natutupad na ang nasaad sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay sa mga taong sumusunod sa Diyos. Ngunit ang hindi sumusunod sa Diyos, dumating na ang kanilang kalagim-lagim na sasapitin. Dahil ang mga tao pagdating ng panahon ay papalitan. Ang mga katawan na panlupa ay papalitan ng katawan panglangit. At ito na naman uli ang ating sisidlan upang manganirahan tayo sa langit. Ngunit kung tayo gumagawa ng kasalanan, ang ating katawan ay muling bubuhayin. At ito ay di na mamatay at paparusahan sa impyerno. Kaya dalawa lang ating patutunguhan, langit at impyerno. Wala nang iba. Yun lang ang ating sasapitin, langit at impyerno. Kaya sabi dito,
sa 1, unang 1, chapter 5, verse 6 to 8. Si Kristo na parito sa sanlibutan, binautismuhan sa tubig, at nagbubuo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang binautismuhan sa tubig, kundi nagbubuo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatuto tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkaisang tatlong ito. Napakaliwanag. Yan sabi naman dito, ibigyan natin halaga ang Espiritu ng Diyos. Dahil maraming mga tao, hindi nila kilala ang Espiritu Santo. Natapos ng pamahala ng Ama sa sanlibutan at pamahala ng kanyang anak na si Jesucristo. At ngayon, nasa pamahala tayo ng Espiritu Santo. Kaya maraming mga tao hindi niya binigyan ng halaga ang Espiritu Santo. Kaya ang sabi dito sa 1, ay ganitong sinasabi sa 1 chapter 16, ay ganitong sinasabi, verse 7, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko ay ikabuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay na Espiritu Santo. Kung aalis ako, ngunit, sabi dito, kung hindi ako alis, ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan, at ipakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang katulan ng kasalanan. Kaya dumating ang Espiritu Santo, sinabi sa atin ng Diyos. Pinadala ito upang ipaunawa sa atin ang salita ng Diyos. Dahil kung wala tayong Espiritu ng Diyos, ay hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi natin masunod ang Diyos. Kaya napakaliwanag, ang Espiritu Santo nagbibigay buhay sa atin. Siya ang ating patnubay sa mga huling araw. Siya ang ating patnubay, siya pinadala ng Diyos. Maraming mga tao hindi nila kilala ang Espiritu Santo. Kaya ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 3, verse 16, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Pagharap ng tao sa Panginoon, ay naalis ang sumpa. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Napakaliwanag. Kaya ang sabi sa Matthew chapter 28, verse 19, humayo kayo at bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay isang Panginoon. Kaya maliwanag ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 2, chapter 3, verse 16, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang talukbong, ang sumpa. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Napakaliwanag, ang Espiritu Santo ay isang Panginoon. At kung nasaan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Kapag nasabi ng Espiritu ng Diyos, ay mayroon tayong kalayaan. Kalayaan sa mga gapos ng dyablo, sa mamaling aral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Kaya napakalaga sa ating buhay ang Espiritu Santo. Maliwanag dito ang sabi, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Ang sabi sa versiten, ngayon naalis ang talukbong, ang sumpa sa ating mukha,
tayo nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon. Ang kaniningang iyon ay nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu. Napakaliwanag ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang maging mistulang larawan niya. Kaya ang Espiritu Santo ay gagawin nating patnubay sa ating buhay. Dahil kung ang Espiritu Santo ang ginawa nating patnubay sa ating buhay, mamatay man tayo ay muli tayong bubuhayin ng Diyos. Sapagat ang Espiritu Santo ang ating patnubay, ang sinanahan sa ating buhay. Kaya ang sabi sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritong nanahan sa inyo. Kaya napakaliwanag, kailangan natin sa ating buhay ang Espiritu ng Diyos. Dahil kung wala ang Espiritu ng Diyos, hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit. Dahil siya ang magdala sa atin sa kalangitan. Kung sakaling mamatay tayo, maliwanag ang sabi sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu nanahan sa inyo. Napakaliwanag. Kaya sabi naman sa Galatia chapter 5, ay ganito naman sinasabi sa Galatia chapter 5 verse 25, ang Espiritu nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat maghari sa ating buhay. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Ang Espiritong nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat maghari sa ating mga buhay. Nakita natin kung gaano kahalaga ang Espiritu ng Diyos. Hindi natin makamtan ang Espiritu ng Diyos kung hindi tayo makipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil si Kristo Jesus nagpadala ng kanyang Espiritu dito upang tayo turuan, upang tayo patnubayan, upang tayo iligtas. Ipaunawa sa atin ang salita ng Diyos. Kaya nakita natin maraming mga tao hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos at hindi nila masunod ang Diyos dahil wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi sa Galatia chapter 5 verse 25, ang Espiritu nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang sabi sa verse 24, at pinapatay ng nagpag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ng masasamang pita nito. Napakaliwanag ang sabi dito ng Diyos. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya kailangan natin magpag-isa kay Kristo Jesus. Dahil ito ang sign na siya'y bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Dati siyang masama, makasalanan. Ngayon hindi na. Dati siyang babaero, ngayon hindi na. Dati siyang lasinggo, ngayon hindi na. Yan ang sign na ikaw binago ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala ng dating pagkatao, siya ay bago na. Napakaliwanag, siya ay bago na. Dati siyang masama, ngayon mabuting tao na siya. Sumusunod na sa Diyos.
Kaya ang sabi naman sa Colossus chapter 2 verse 2, at mabuklod sila sa pag-ibig, sa gayon magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawa, bunga ng tunay na pagkilala kay Kristo na siyang iwaga ng Diyos. Kaya maging ganap ang ating pagkaunawa kung tayo ay nagpag-isa sa Diyos Ama, nagpag-isa tayo sa Diyos Anak, magpag-isa tayo sa Diyos Espiritu Santo. Kaya maliwanag ang sabi dito bago umakyat si Jesus sa langit. Sabi sa Mateo chapter 28 verse 19, sabi dito, humayo kayo at bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakita natin kasali doon ang Espiritu Santo dahil nasabi natin ang Espiritu Santo pala ay isang Panginoon. Siya ngayon naghari sa ating huling araw, sa ating mga kapanahunan, ang Espiritu Santo. Noong unang panahon, ang Diyos ay naghari sa atin na mamahala sa atin, ang Ama. Pagkatapos ang Anak na mamahala sa atin. At ngayon sa ating panahon, ang Espiritu Santo na ang namamahala sa atin. Dahil ang sabi sa Hebreo, chapter 1, verse 1, noong unang nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamagitan ng mga propita. Ngunit ngayon siya ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. At ngayon umakyat na si Kristo Jesus sa langit. Pinaubaya na tayo sa Espiritu Santo. Pinaubaya na tayo. Dahil ang naghari ngayon sa sanlibutan, ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi dito sa 1 chapter 16 verse 7, ngunit dapat ninyong malalaman ang katotohanan, ang pag-alis ko sa ikabuti ninyo, sapagkat hindi ko parito sa inyo ang patnubay na ang Espiritu Santo magpatnubay sa inyong buhay. Kung hindi ako alis, ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. Totoo yan. Maraming mga makasalanan ang akakala nila masarap gumawa ng kasalanan. Yun ay mabuti para sa kanila. Galing rin tayo dyan nung nalaman na natin ang katotohanan. Ang katotohanan nagpalaya sa atin, sa ating kahangalan, sa paggawa ng kasalanan. Kaya sabi dito sa 1 chapter 16 verse 8, pagdating niya, kanyang patunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan, at ipakilala niya ang matuwid na pamumuhay at kung ano ang katulan ng kasalanan. Kaya nung nalaman natin ang katotohanan, tayo'y natakot. Ayaw na natin gumawa ng kasalanan, ayaw natin mapunta sa impyerno. Gusto naman natin langit. Alam mo, maraming mga makasalanan na gumagawa ng kasalanan, ngunit ayaw nila mapunta sa impyerno. Ngunit ang kulang sa atin, hindi tayo nagsaliksik ng salita ng Diyos. Kaya wala tayong alam. Nagkanya-kanya na lang tayo gumawa ng paraan kung paano tayo maging masaya. Ang akala ng ibang buhay Kristiyano ay boring, hindi. Masaya ka naghihintay sa Diyos. Masaya ka naghihintay ng iyong kamatayan. Dahil pag namatay ka, mayroon ka buhay na walang hanggan. At doon ka na manirahan sa langit. Kaya maraming mga Kristiyano hindi natakot mamatay. Pinanabikan nila ang kamatayan upang makasama na nila ang Diyos, upang magkaroon na sila ng buhay na walang hanggan. Kaya habang dito tayo sa mundo,
mundo ng makasalanan, hindi maiwasan na tayo ay hindi gagawa ng kasalanan dahil may dyablo na umuudyok sa atin, tumutukso sa atin upang gumawa ng kasalanan, upang tayo ay maging kampo niya. Ngunit hindi nagpabaya ang Diyos. Nandito ang kanyang salita sa Biblia at pinadala ang Espiritu ng Diyos na magbigay unawa sa atin upang masunod natin ang Diyos. Kaya ang sabi sa 1 chapter 15 verse 3, nilinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi sa inyo. Kaya maraming mga tao, hindi ninyo alam, nililinis kayo ng salita ng Diyos. Dahil maraming mga tao ngayon, mga patay spiritual, dahil sa paggawa nila ng kasalanan, patay ang kanilang espiritu. Kaya nandito ang salita ng Diyos, magbibigay buhay sa atin. Kapag makarinig ang ating espiritu ay muling mabuhay, sapagat ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. Kung wala ang salita ng Diyos, kaya hindi mabubuhay ang ating espiritu. Maraming mga tao patay espiritual. Ang iba ng lupaypay ang kanilang espiritu, ang iba naman nagingalo. Ngunit ang salita ng Diyos nagbibigay buhay sa atin. Ito'y pagkain ng ating espiritu upang magkaroon ng signal sa Diyos, upang manawaan natin ang salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang mag-guide sa atin, naging patnubay natin upang masunod ang Diyos. Kaya sabi dito sa Ezekiel, kung sinusunod natin ang Diyos, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, ay muling bubuhayin tayo ang ating patay na espiritu. Sabi dito, ang ating masuwaing puso ay papalitan ng Diyos ng masunurin na puso. Dahil ang sabi sa Ezekiel chapter 36, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Ang sabi sa verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin. Ang masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Kaya maraming mga tao hindi masunod ang utos ng Diyos. Hindi niya manawa na matuntunin ng Diyos dahil patay ang kanyang espiritu. Kung buhay ang ating espiritu, ay maunawaan natin dahil ang ating espiritu ang nakakaunawa sa mga bagay ng Diyos, sa salita ng Diyos. Siya lamang ang makakaunawa nito. Dahil ang sabi dito sa Korinto, unang Korinto ay ganito naman sinasabi, walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kanyang espiritu. Gayon din walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Kaya ang espiritu ng Diyos ang gawin nating patnubay sa ating buhay upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Ito ang nagbibigay sa atin buhay at pag-asa. Kaya dahil ang sabi dito sa 1 chapter 8 verse 32, malaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa inyo sa mamaling aral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Sabi sa verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung patuloy kayong sumusunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Kaya kung sinusunod natin ang aral ni Kristo Jesus, tunay nga tayo maging alagad ni Kristo Jesus. Kaya ang sabi naman dito sa unang Pedro chapter 1 verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay namamagalagi kailanman. Itong mabuting balita ay pinangangaral sa inyo
itong mabuting balita, ipinangangaral sa inyo. Kaya ang sabi sa verse 23 ay ganito, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay na walang kamatayan, sa salita ng Diyos. Napakaliwanag ang sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay na walang kamatayan, sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, ang sabi ni Jesus, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya sabi sa ikalawang Korinto chapter 3, ay ganito naman, verse 8, ay ganito ang sinasabi, sa ikalawang Korinto, napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Ikalawang Korinto chapter 3, verse 8, ay ganito naman ang sinasabi, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, mas lalong maningning ang paglilingkod na dulot ay pawalang sala, dulot ng pagpawalang sala ng Diyos sa atin. Dahil dito, masasabi natin ng dating ningning ay wala na, pagkat nahalinan na ng lalong ng ang ningning. Sabi dito, dating ningning ay wala na, sapagkat nahalinan na ng lalong pangmaningning. Kung may kaningningan nga ang lumipas, ngunit ang kaningningan noon nanatili magpakailanman. Kaya mas maningning ngayon ang ating buhay dahil kay Kristo Jesus, dahil sa Espiritu Santo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya tayo naging maningning. Kaya kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos upang maunawaan natin ang kaningningan ng Diyos. Ngunit ang diablo, hindi tayo pinahintulutan na maunawaan ang salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, upang hindi natin marating ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 4, hindi sila sumampalataya pagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na si Satanas. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya ang sabi sa unang Pedro ay ganito naman, unang Pedro chapter 1 verse 24, ayon sa nasusulat, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at ang nalalanta ang bulaklak, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamalagi magpakailanman. Itong mabuting balita ay pinangangaral sa inyo. Hallelujah! Kailangan natin bigyan ito ng pansin, ang salita ng Diyos, dahil ito'y nagbibigay buhay sa atin at pag-asa. Maraming mga tao ngayon hindi niya binigyan ng panahon ang kanyang buhay. Nawili na lang siya dito. Nawili na lang siya sa buhay sa mundo upang bigyan ng kalayawan ng kanyang katawan. Hindi natin ang alam ang ating katawan.
baka biglang mamatay. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ilagak ang ating sarili sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Santiago chapter 4 verse 17, ang sabi dito sa Santiago chapter 4 verse 14, hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw na bukas. Totoo yan. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa araw na bukas. Maraming mga tao malaki ang katawan, makisig, athletic, energetic, ngunit kinabukasan, hindi na siya nagising, patay. Maraming mga tao ngayon, malaki ang katawan, maganda ang katawan. Magtaka ka bakit hindi mo na siya nakita. Siya pala sa ilalim na ng hukay. Kaya maliwanag ang sabi dito ng Diyos sa Santiago chapter 4 verse 14, hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw na bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandali lang lumitaw, at pagdakay ay nawawala. Ganyan ang buhay ng tao, parang ausok na lang. Nakita mo ang usok, maya-maya ay wala na. Ganyan ang ating buhay. Kaya kailangan natin ang Diyos. Kaya makinig kayo. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto, chapter 15, verse 51, pakinggan ninyo ang hiwagang ito, hindi mamatay ang lahat, ngunit lahat ay babaguhin. Pagdating ni Kristo, ang lahat ay babaguhin ng Diyos. Ang mga namatay ay muling bubuhayin, at mga buhay ay papalitan ng kanilang katawang panglangit kung ikaw ay sumusunod sa Diyos. Ngunit kung hindi ka sumusunod sa Diyos, gumagawa ka ng kasalanan, ang iyong katawang namatay ay muling bubuhayin. Ang mga tao sumusunod sa Diyos, langit ang patutunguhan, ngunit ang gumagawa ng kasalanan, doon pupuntas sa lawa na nag-aapoy. Ito ay impyerno, dagat-dagatang apoy. Saan ba tayo gusto natin mapunta kung sakaling bubuhayin tayo ng Diyos? Langit ba o impyerno? Kayo lang makakasagot niyan. Sa pamagitan ng inyong mga gawa doon, kayo hatulan ng Diyos. Ang sabi sa verse 52, unang Korinto chapter 15 verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpita. Pagtunog ng trumpita, ang mga patay muling bubuhayin, at di na mamatay, babaguhin tayo lahat. Sapagat itong katawang nabubulok ay papalitan na di nabubulok, at ang mga katawang namamatay ay papalitan ng hindi mamamatay, sapagkat napapalitan, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok, at napalitan ng walang kamatayan ang namamatay, natupad na ang nasasaad sa kasulatan, nalupig ng kamatayan, ganap ng tagumpay. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang likas na kasalanan ay nagmula sa kautusan. Kaya marami mga bagay natin dapat maunawaan. Dahil kapag namatay ang tao, ay muling bubuhayin ng Diyos. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, doon ka sa impyerno. Ngunit sumusunod ka sa Diyos. Ang sabi dito may katawang panlangit at may karoong katawang panlupa. Kaya kung sumusunod ka sa Diyos, pag namatay ang katawan mo panlupa, lilipat ang iyong kaluluwa na tutuong tayo doon sa katawang panlangit upang manirahan sa kaharian ng langit. Kaya ang sabi sa verse 50, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang panlupa ay di maring magmana ng buhay na walang hanggan.
Kaya ang ating pinalagan ay laman, hindi ito maaaring makapagmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung bigyan natin ng halaga ang ating espiritu, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ninuman. Kung ano ang inaasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikat na bagay ukol sa laman ay nag-aani ng kamatayan, at ang nagsisikat ng bagay ukol sa espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag. Hindi natin ito maunawaan, ang mga bagay na ito, kung hindi natin ito bigyan pansin, bigyan halaga ang sinasabi ng Diyos. Hindi natin ito maunawaan. Lalo na kung wala patay ang ating espiritu, hindi natin maunawaan upang muling mabuhay ang ating espiritu. Makinig tayo ng salita ng Diyos upang muling mabuhay ang ating espiritu, dahil ang salita ng Diyos nagbibigay buhay. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 3, sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban ang tao ay hindi pinanganak muli. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, maliban ni pinanganak muli ang isang tao, hindi siya pagharian ng Diyos. Nagasiling ako sa matuod sa inyo, kung ang tao ay hindi pinanganak muli, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Kaya kailangan ipanganak ulit tayo. Kaya sabi ni Jesus dito sa 1 chapter 3 verse 7, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Bakit sinabi ni Jesus ito? Dahil alam ni Jesus na lahat na tao ngayon patay ang kanilang espiritu. Dahil sa paggawa ng kasalanan sa Diyos, tulad ni Adan at ni Eva, gumawa siya ng kasalanan at sumuway sa Diyos, namatay ang kanilang espiritu. Kaya kailangan, sabi dito ni Jesus, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak na muli. Ipanganak sa espiritu ng Diyos, born again in spirit. Dahil kung pinanganak tayo sa espiritu ng Diyos, ay ganito mangyayari sa atin. Ang ating masuwayin na puso ay papalitan ng Diyos na masunurin. At ang ating espiritu na masama, espiritu ng yawa, ipapalitan ng espiritu ng Diyos. Kaya sabi dito ng Diyos kay Propeta Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Kaya ang sabi sa unang Pedro ay ganito, unang Pedro chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng tao kundi sa bisa ng buhay na walang kamatayan sa salita ng Diyos. Napakaliwanag. Kaya kung nasa atin ngayon ang espiritu ng Diyos, huwag natin ito bigyan ng kapigatian, bigyan ng kalungkutan ang espiritu ng Diyos sa atin. Dahil kung nasa atin ang espiritu ng Diyos, gumagawa tayo ng kasalanan, sumusuway sa Diyos, binibigyan natin ng kalungkutan ang Espiritu Santo. Kaya ang sabi sa Efeso chapter 4 verse 30, at huwag ninyong dulutan ng pigate ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyong katibayan, na inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Kaya kung nasa atin ang Espiritu Santo,
ang katibayan ng ating katubusan. Gumagawa tayo ng kasalanan, pinalusubuan natin, ginapalungkot natin ang Espiritu Santo, binibigyan natin ng kapigatian hanggat ang Espiritu Santo lalayo sa atin. Ang Espiritu Santo, kaya ang ating katawan ay naglalakad sa ibabaw ng lupa. Buhay ang katawan at ang kaluluwa, ngunit patay ang Espiritu. Kaya maraming mga tao naglalakad sa ibabaw ng lupa, patay ang katawan, patay ang buhay ang katawan at ang Espiritu patay, ang buhay ang katawan at ang kaluluwa, ngunit patay ang Espiritu Santo. Ganun kalaga sa atin ang Espiritu Santo, sapagat ito ang katibayan ng ating katubusan pagdating ng takdang araw. Kaya ang sabi naman sa Ephesians chapter 1, verse 13, kayo may naging bayan ng Diyos, tayo ay nananalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang mga salita ng katotohanan, ang mabuting balita na dulot ng kaligtasan. Kaya ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos bilang tatak ng paghirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggat makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilan. Hallelujah! Hallelujah! Ang tao, di ninyo alam, ang tao ay may katawan, kaluluwa at ang Espiritu. Ang ating katawan ay sisidlan lamang ng ating kaluluwa at Espiritu. Pag namatay ang ating katawan, ay babalik sa alabok dahil ginawa ng Diyos ang tao sa pamagitan ng alabok. Dahil sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, ginawa ang tao sa pamagitan ng alabok at hiningan siya ng Diyos. Ang hininga ng Diyos at ang hininga ng Diyos ay siyang buhay at siyang Espiritu at kaluluwa. Ipinasok ng Diyos sa ating katawan. At ang kaluluwa ay siyang totoong tayo. Ngunit dinaya tayo ng mga reliyon. Tinakot tayo sa kalag. Pinapatakot ang mga bata sa kalag. Ang totoong tayo ay kalag. Ang kaluluwa, yun ay totoong tayo. Sa katawan tayo dapat matakot dahil itong katawan natin na mamatay. At ito ay pumapatay ng tao ang ating katawan. Sa kalag hindi tayo matakot, sa kaluluwa dahil yun tayo, totoong tayo. Hindi ninyo alam na daya na kayo sa tagapagturo ninyo mula sa pagkabata. Yan ay tinuturo, tinatakot kayo sa kalag na kayo yon. Pag namatay ang katawan, lalabas ang kalag mo, kaluluwa mo sa iyong katawan na matay. At doon ang ating kaluluwa ay totoong tayo ay buhay doon sa kabilang buhay at siya magsasuffer sa ating mga ginagawa nang tayo ay nabubuhay pa. At ang Espiritu ay babalik sa Diyos kung sakaling mamatay tayo. Ngunit kung tayo ay pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos, nabubuhay tayo, nabuhay ang katawan at ang kaluluwa at Espiritu. Sakaling mamatay ang katawan, lalabas ang kaluluwa at Espiritu sa katawan at dadalhin ng Espiritu Santo ang ating kaluluwa sa kalangitan. Kaya ang sabi sa 2 Korinto ay ganito naman sinasabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 10, sapagat ang bawat isa ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig. Kaya ang sabi naman sa pahayag o Revelation chapter 20 ay ganitong sinasabi dito, verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi
nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Bakit hindi nasulat sa aklat ng buhay? Dahil ang sinusulat lamang sa aklat ng buhay ay ang mga tao ay muling pinanganak sa Espiritu ng Diyos. Kaya ito ang mga tao na itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nasusulat. Hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang mga tao gumagawa ng kasalanan, sumusuway sa Diyos. Sila ay mga patay espiritual. Patay ang kanilang espiritu. Sila ang itapon doon sa impyerno. Yung mga tao na gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos at sumusuway sa Diyos, ang siyang itapon sa lawang apoy na siyang pangalawang kamatayan. Ang mga makasalanan at sumusuway sa Diyos. Ito mga makasalanan at sumusuway sa Diyos, sila ay mga patay espiritu dahil sa kanilang pagsuway at mga kasalanan. Ang sabi sa Episo ay ganito, Episo chapter 2 verse 1, noong una mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Tulad ni Adan at Eva, sila ay mga namatay espiritual dahil sa kanilang pagsuway at paggawa ng kasalanan. Kaya pag tayo ay gumagawa ng kasalanan, ang ating espiritu ay mamatay. Mamatay. Kaya ang sabi naman dito sa unang Timothy chapter 5 verse 6, ngunit ang babaeng balo nabubuhay sa kalayawan ay may turing ng patay. Bakit ituturing ng patay? Dahil sila'y gumawa ng kasalanan. Sila'y mga patay espiritual. Naglalakad ang kanilang katawan na buhay at ang kaluluwa, ngunit lumayo na sa kanila ang Espiritu Santo. Lumayo na dahil sa kanilang pagsuway at paggawa ng kasalanan. Maraming mga tao ngayon na mga patay ang kanilang espiritual na buhay. Nakanda na sa kanila ang parusa ng Diyos sa impyerno. Kaya ang sabi dito sa Pahayago Revelation chapter 20 verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Isa ba tayo dito na itapon pagdating ng panahon sa lawang apoy, sa laban ng bulkan, parang tinunaw na sansalon? Magdurusa ka doon habang buhay. Hindi ka na mamatay dahil pinalitan na ng Diyos ang iyong katawan na walang kamatayan. Magdurusa ka doon sa impyerno na walang kamatayan. Ngunit parang patay ka na rin dahil ikaw ay nahiwalay sa Diyos. Yan ang mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sila ay mga patay espiritual dahil sa kanilang paggawa ng kasalanan. Sila mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Dahil ang sabi sa Malakias ay ganito, hindi natin naunawaan dahil hindi tayo nagsaliksik. Wala tayong kaalam-alam sa ating buhay na ginawa ng Diyos kung paano tayo mabuhay dito sa daigdig. Ang ating pamumuhay sa daigdig ay sinusubok lamang tayo kung tayo ay karapat-dapat sa Diyos, kung tayo ay sumusunod sa Diyos at may takot sa Diyos. Ngunit kung tayo walang takot sa Diyos, dalawa lang ating patutunguhan. Ang sumusunod sa Diyos sa langit, ang sumusuway sa Diyos sa impyerno. Yun ang dalawa kasimple. Kaya tanungin natin ang ating sarili, tayo ba sumusunod sa Diyos? Tayo ba sumusuway sa Diyos? Yan ang kasimpleng tanong sa iyo. Wala na maraming tanong dyan. O sabihin mo, ganito reliyon ko, ganito. Kahit apostol ka pa ni Kristo, kung gumagawa ka ng kasalanan, ay katulad mo lamang si Judas Iscariote. Kaya napakaliwanag. Kaya ang sabi sa Malakias, chapter 4 verse 1, tandaan ninyo darating ang araw, nalilipulin ko ang palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok sila gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi
Sabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang sabi naman sa Malakias chapter 3 verse 18, muli ninyong makikita ang pagkaiba ng mabuti at masama. Ang mga taong naglilingkod sa akin at hindi naglilingkod. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Dahil ang sabi sa Malakias chapter 3 verse 13, mabigat ang sinasabi ninyo tungkol sa akin. Sabi ni Yahweh, ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinasabi namin? Sinabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa namin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa ipinakita? Bakit natin ipakita na tayo'y nalulungkot? Nagawa nating kasalanan. Gayon kung sino pang palalo at siya ay siya pang pinagpala. Hindi lamang iyon. Ang masama ay nanagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa ng kalikuan, ngunit hindi sila pinaparusahan. Ang sabi sa verse 16, pagkatapos ng usap-usapan ng mga taong may takot kay Yahweh, narinig niya ang kanilang usapan, kaya pinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Ang sabi sa verse 17, sila maging akin. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh, sa araw ng ako'y kumilos, lubusan sila magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkaiba ng mabuti at masama. Ang mga taong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod. Napakaliwanag ang sabi dito. Ay ang sabi dito sa Malakias chapter 4 verse 2, ngunit kayo mga sumusunod sa akin ay ligtas ko at pagalingin ang aking kapangyarihang lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Lulundag kayo sa tuwa na parang guyang pinalaya sa kulungan. Kaya may mga tao ngayon, kapag sumimba sila, tumatalon-talon sila, sumasayaw sa tuwa, lumulundag, dahil sila'y pinalaya ng Diyos. Kaya sabi sa verse 3, ang magtatagumpay kayo sa masama, sila'y iurakan ninyo parang alikabok sa araw na ako'y kumilos, sabi ni Yahweh. Hallelujah. Kaya ang mga tao sumusunod sa Diyos, isinusulat sa aklat ng buhay. Ang mga taong sumusunod sa Diyos, may takot sa Diyos, at mga taong ipinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil patay ang ating Espiritu. Kaya ito ang ating makikita, ang mga tao, pagpatay ang ating Espiritu, tayo itapon sa lawang apoy na siyang pangalawang kamatayan. Dahil ang sabi sa Revelation o Pahayag chapter 20 verse 11, pagkatapos nito nakita ko ang isang malaking tronong puti na nakaluklok doon, na para mang langit at ang lupa sa kanyang harapan, at hindi na makikitang muli. At nakita ko mga nakatayo sa harapan ng trono, ang mga namatay, maging dakila, maging hamak, at maging dakila. Uaba, binuksan ang mga aklat, binuksan pa ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay yon sa kanilang mga gawa. Gaya ng nasusulat, ang sabi sa verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sinuman hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Itapon sa lawang apoy ang sinuman hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Tayo ba nakasulat sa aklat ng buhay ang ating pangalan? Huwag mo na ninyo tanungin ang reliyon nyo, dahil sabihin niya, oo naman. Magbasa kayo ng Biblia para malaman nyo kung nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay.
Dahil itinapon sa lawang apoy ang sino man, mga patay ang espiritu. Kaya sinabi ni Jesus, siya hindi. Kaya sinabi ni Jesus ito, sila mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, sila itatapon sa lawang apoy. Kaya ang sabi ni Jesus sa 1 chapter 3 verse 7, kailangan ang lahat ay pinanganak muli. Kailangan ipanganak ang mga tao sa espiritu ng Diyos dahil sa kanilang mga espiritu na ay patay, dahil sa kanilang pagsuway at paggawa ng kasalanan. Ito ang sikrito na sinasabi ni Jesus upang makapasok ang tao sa kaharian ng langit. Kailangan ipanganak muli ang kanyang espiritu. Ang espiritu ng Diyos, born again. Ibig sabihin, born again in Spirit of God. Ipanganak muli sa espiritu ng Diyos. Dahil ang ating mga espiritu ay patay, ay muling bubuhayin ng Diyos. Sila ang mga nakasulat sa aklat ng buhay, ang mga ipinanganak sa espiritu ng Diyos. Kayo ba pinanganak kayo sa espiritu ng Diyos? Kung pinanganak kayo sa espiritu ng Diyos, tiyakan yung pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Ngunit kung tayo ay gumagawa ng kasalanan at sumusuway sa Diyos, tiyak naman hindi nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Na iyon ang sinasabi dito sa Pahayago Revelation chapter 20 verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Napakaliwanag ito sa atin. Kaya tingin natin ang sinasabi ng Diyos. Napakalaga ito sa ating buhay. Dito ang ating buhay at kamatayan pagdating ng takdang araw, pag tayo namatay. Handa ka na ba? Handa ka na ba sa iyong pupuntahan kung sakaling ikaw ay mamatay? Dahil sa isang tao ipinanganak sa espiritu ng Diyos ay ganito, makinig kayo. Kaya kailangan dito, ito ang buhay at kamatayan, napakalaga ito. Bigyan ninyo ang pansin ang inyong buhay. Maraming mga tao na bubuhay lang kakain at magsaya, sapat na. Ngunit hindi nyo alam ang inyong buhay. Hindi nyo alam inyong patutunguhan, langit at impyerno. Dalawa lang ating patutunguhan. Ang tao ay may katawan, nasisidlan ng kaluluwa at espiritu. Ngunit ang isang tao ay gumawa ng kasalanan, ang kanyang espiritu ay mawalay sa kanya. Ang espiritu ng Diyos ay lalayo sa kanya. Kaya patay ang espiritu, naiwalay sa Diyos, naiwalay sa kanyang katawan. Kaya patay ang kanyang espiritu ng Diyos. Kaya ang taong iyon ay naglalakad sa ibabaw ng lupa. Buhay ang katawan at kaluluwa, ngunit patay ang kanyang espiritu. Siya ay espiritual na sumbi. Sila ay mga tao kung hindi magbago, magbalik loob sa Diyos at muli pinanganak ang kanilang espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. Sila doon, mga tao hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sila doon, malaglag sa dagat-dagatang apoy. Sila tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan sa impyerno. Kaya sinabi ni Jesus, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born again. Hindi ito reliyon. Ito isang relasyon sa Diyos. May katangtanan ka sa Diyos. Pinanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Born again in Spirit. Pag ang tao ay pinanganak sa Espiritu ng Diyos, sakaling mamatay siya, mamatay ang kanyang katawan, lalabas ang kaluluwa, natutong tayo, at ito'y dadalhin ng Espiritu ng Diyos sa kalangitan. Dahil kasama niya ang Espiritu ng Diyos. Dahil
muling isinilang ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang kanyang patnubay upang makasama niya ang Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang magdala sa atin sa langit. Ngunit kung patay ang ating Espiritu, pag namatay ang katawan, lalabas ang kaluluwa na patay ang katawan. At doon na sa kabilang buhay na tayo mamumuhay. Ngunit kung ating katawan ay patay, ano mangyayari sa ating kaluluwa, sa ating kalag, kung patay ang ating Espiritu? At ngayon, kung patay ang ating Espiritu, sino magdala sa Kanya sa langit? Kawawa. Kawawa tayo. Pag namatay tayo na, pag ang ating Espiritu ay patay, si Satanas ang magsalubong sa atin. Walang magdala sa atin sa langit dahil patay ang ating Espiritu, kundi si Satanas ang magdala sa atin sa kanyang kaharian doon sa impyerno. Dahil tayo man ay kanyang kampon, sumulunod tayo ni Satanas. Dahil wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ang iyong patnubay, na siyang patnubay ng iyong na siyang patnubay mo sa ibabaw ng lupa hanggat ikaw ay mamatay. Sakaling mamatay ang tao na muling binuhay ng Diyos ang kanyang Espiritu, siya ay muling pinanganak sa Espiritu ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos nananahan sa kanya ay ang muling bubuhay sa kanya. Kaya maliwanag dito ang sabi sa Roma chapter 8 ay ganito ang sinasabi sa Roma chapter 8 verse 11. Kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding yan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang na mamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, kung sakaling mamatay tayo, yon ang Espiritu ng Diyos ang kasama ng ating kaluluwa papunta sa langit pag namatay ang ating katawan. Kaya maliwanag ang sabi sa Galatia chapter 5 verse 16, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu Santo ang gagawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Dahil ang sabi sa verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat maghari sa atin. Napakaliwanag ang sabi dito. Dapat ang Espiritu ng Diyos ang gagawin nating patnubay sa ating buhay. Ang sabi sa verse 25, ang Espiritu nagbibigay buhay sa atin, kaya itong dapat maghari sa ating buhay. Hallelujah! Ganun kahalaga na ang tao kailangan ipinganak muli. Kailangan ipanganak muli ang isang tao. Napakalaga sa ating buhay. Kailangan ipanganak muli ang isang tao. Yan ang requirement sa langit. Ipanganak muli ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. Dahil yan ang magdala sa iyo sa kalangitan. Magdala sa iyong kaluluwa doon sa langit. Pag sakaling namatay ka, yun ang ating patnubay sa ating buhay. Sino ba ang patnubay mo? Diyos ba o si Satanas? Kaya ito ang ating patnubay sa ating buhay, ang Espiritu ng Diyos. Kaya maliwanag sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, siya muling bumuhay kay Kristo Jesus. Ang Diyos din iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawan na mamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Napakaliwanag. Kaya sabi dito, makinig kayo sa kwento dito ni Jesus at ni Nicodemo, isang tagapagturo ng kautusan noong unang panahon.
tagapagturo ng kautusan ng mga Parisiyo. Ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 1, may isang Parisiyo na pinuno ng mga Hudyo, nangangalang Nicodemo. Isang gabi siya nagsadya kay Isos. Rabi, sabi niya, nalalaman namin kayo ay isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang nakagawa ng mga kababalagang ginawa ninyo maliban sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Isos, sinasabi ko sa inyo, maliban ipinganak muli ang isang tao, hindi siya pag-aarian ng Diyos. Napakaliwanag, sabi dito, except man be born again, he cannot see the kingdom of God. Napakaliwanag ang sabi ni Isos. Si Isos nagsabat, nagasiling ako sa imo, masing matod, wala sing makapasakop sa paghari ng Diyos kung hindi siya matawo liwat. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito ni Nicodemo, paano po manganganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo, sinabi ko sa inyo, sabi ni Isos, maliban na ang tao ipinanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya pag-arian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak muli sa espiritu ng Diyos. Sabi ni Nicodemo, paano pa mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Isos, guro ka pa naman ng Israel. Ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Sa ating kapanahunan, itong sabi rin ni Isos, pare ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Ministro ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Pastor ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Dahil ang sabi dito, paano pa mangyari? Ito tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman. Guro ka pa naman kayo ng Israel ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Maraming mga tao ngayon hindi nakaunawa sa sinasabi ni Jesus. Kailangan mo mag-born again, ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Ang akala ng iba, ang born again ay reliyon. Hindi na nila tinuturo ang ipanganak muli, born again. Dahil parang pinopromote nila ang born again. Nagkaroon sila sang kaisa. Hindi ninyo ginaisahan ang born again, kundi ginaisahan ninyo ang ginahambal ni Kristo Isos. Kaya nakasala kayo sa Diyos. Maliwanag inyong kasalanan. Itong requirement sa langit, ipanganak muli ang isang tao sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang ating mga Espiritu ay patay, kailangan ipanganak sa Espiritu ng Diyos upang ito magdala sa Kanya sa kalangitan. Hallelujah! Kaya maraming mga bagay na hindi nating alam. Kailangan alamin natin ito. Hallelujah! Marami pa sana akong sasabihin. Sa sunod, makinig kayo, marami tayong pag-aralan upang matutunan natin, hindi natin itong narinig sa ating mga kasimbahanan. Ngunit dito ipahayag ng Diyos, ipahayag ng Espiritu Santo sa atin upang nais tayo ng Diyos iligtas dahil mahal tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos mapalangit ang lahat. Kaya sinasabi ni Jesus, kailangan ng lahat ng tao ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Ipanganak muli. Dahil yan ang requirement sa langit. Dahil hindi ka makapunta sa karyan ng langit kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang magdala sa iyo sa langit. Hallelujah! Alalaan ninyo, mahal kayo ng Diyos. Huwag niyong sayangin ang pagmamahal ng Diyos. Bigyan ninyo pansin ng Diyos. Mahalin niyo ang Diyos. Bigyan nyo ng halaga ang inyong buhay, ang inyong kaligtasan doon sa kabilang buhay, doon ang totoong buhay, buhay na walang hanggan. Saan ka ba gusto pumunta? Buhay na walang hanggan sa langit, o buhay na walang hanggan
buhay na walang hanggan ang kaparusahan doon sa impyerno. Ito lang aking mensahe. Mahal kayo ng Diyos, kaya minimensahe natin ito upang maiayos ninyo ay inyong sarili. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Lawan na mo, abot mo. Grabe. May panganak ulit. Wala, narada mi pidyan eh. Hindi daw namin dyan ibon na gin, sa ano pa. Hindi daw rin yun. My test. Mga kaibigan, kapatid sa Panginoon, muli po magandang tanghali sa ating lahat. Ang pagmamahal ng Diyos ay nasa sa ating lahat. Kami po ay nagagalak na muli ay maparito sa inyo. Mga kaibigan, kapatid sa Panginoon, kamusta po ang buhay natin? Kamusta po ang